Unlimited issue na motor noon, malapit nang maging brand new ngayon. Sobrang daming issue kasi nito noon, binenta na lang ng may-ari. Day 5 na nga pala to ng pagbubuo ko dito sa nabili kong budget meal na Honda Wave 125i. At dahil medyo maraming nag-aabang ng magiging itsura nito, maaga pa lang, dumiretso na agad ako dito sa garahe para masimulan na. At noong inuwi ko nga pala to, medyo malagitik na nga pala yung tensioner nito, kaya binilihan ko na lang din ng bago para mapalitan na. Sa mga susunod na araw kasi, ikakabit ko na rin yung kaha nito para isang trabaho na lang. Kaya ito nga pala yung pinakaunang ginawa ko ngayong araw, niluwagan ko na yung dalawang tornilyuhan yan dito sa magkabilaang gilid. Tapos sunod ko nga palang ginawa, nilagay ko na nga pala tong o-ring dito sa gitna. Tapos kinuha ko na nga rin pala yung gray gasket ko. Lalagyan ko kasi yan dito sa may butas para hindi mag-leak yung oil. Kinamay ko nga lang pala yan para malagyan ko ng ayos tong bawat gilid. Tapos nung okay na, saka ko nga pala ikinabit. Kinuha ko nga pala yung size 8 na T-wrench ko. Yan kasi yung panghihigpit natin dyan sa dalawang tornilyuhan niya. Tapos nung nahigpitan ko na nga itong magkabila ang gilid, ito namang screw type yung nilagay ko dito sa may gitna. At after ko nga pala may lagay yung tensioner, mag-unbox muna tayo. Bali duwokop nga pala to. Dahil gusto kong mapapogi kahit papano to si Project Wayway, pandagdag lang sa detalye, kaya ilalagay natin to. Kaya kinuha ko na nga pala yung flat screw ko. Ito kasi yung pantatanggal natin dito sa malaki tsaka dito sa maliit. At after ko nga palang matanggal, kukunin ko nga pala yung lumang o-ring nito, tapos ilalagay ko dito sa nabili nating duwoka para hindi mag-leak yung oil. Kaya kinuha ko na nga pala tong Allen wrench ko. Ito na kasi yung panghihigpit natin dito. Hindi na kasi flat screw yung lakan nito rito sa may harapan. Kaya nung nailagay na nga pala natin yung duwokap, ibinato na agad sa akin yung sunod na pyesa ang ikakabit natin. Balik crankcase bolt nga pala to. Kung napapansin nyo kasi medyo kalawangin na kasi yung mga luma. Kaya kinuha ko na agad yung size 8 natin na T-wrench, saka ko luluwagan to isa-isa. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, magkakaiba nga pala yung sukat ng bolts nito. Kaya kung hindi ka masyadong pamilyar, lalo't baguhan pa lang, mas maganda na pa isa-isa lang muna yung tanggalin mo para masukat mo kung gaano kalaking bolts yung kailangan mo isalpak doon sa tinanggal mo. Pwede kasi tumagos yan doon sa kabila, lalo kung mas malaking tornilyo yung naisalpak mo. Kaya para mas makaiwas sa mas malaking gastos, mas okay na yung nagsisigurado. At makalipas nga pala halos isang linggo na pag-aantay ko rito, sa wakas dumating na nga rin pala yung chain adjuster. Bali hindi na nga pala stock to ikakabit ko, stainless na to para makaiwas din tayo sa pagkakalawang. Kaya tinanggal ko na nga pala yung lock nitong dito sa likuran para maisalpak na natin to dito sa magkabilaang gilid. Sa mga nanonood ngayon na hindi gaanong pamilyar sa mga dekambyo, ito nga pala yung nagsisilbing adyasan para may pantay mo yung gulong dito sa rear fender. Pero may mga iilan nga pala na doon bumabase sa guhit ng chain adjuster, meron kasi ang guide. Ang purpose nga pala niyan para hindi maging pilipit yung takbo ng kadena kapag kasi hindi pantay yan, pwede kang maputulan. Tsaka medyo maganit yung gulong kapag hindi sakto yung pagkakapihit mo. Kaya nung naipantay na nga pala natin sa rear fender, ibinato na agad sa akin yung sunod na item na ikakabit natin. Noong isang linggo pa nga pala to na andito, kaya lang hindi ko pa kinakabit, inaantay ko pa kasi noon yung chain adjuster. Hindi nga pala to genuine parts pero made in Thailand naman, kaya makasigurado na matibay kahit papano. May mga pyesa kasi tong Wave 125 na talagang medyo may presyo, lalo sa mga stock part. Kaya kung sakaling may plano kayong bumuo nito, medyo maghahanda ka talaga ng maganda-gandang budget kung gusto mo talaga genuine. At para maikabit nga pala natin tong chain cover, kailangan ko uling baklasin tong rear shock dito sa may bandang kaliwa. Yung lagayan kasi ng nut dito sa rear shock, kailangan kasi ipasok doon sa loob yung chain cover. Kaya kahit nakatatlong beses na ako nagbaklas kabit nitong shock, no choice talaga tayo, kailangan tanggalin. Dahil halos isang linggo na pala ako nang gigigili kabit to, gustong gusto ko na kasi makita kung anong kalalabasan ng itsura. First time ko lang kasi maglalagay ng chain cover, lalo yung full kagaya nito. Hindi ko kasi dati na-appreciate yung gantong itsura ng motor, gusto ko yung walang chain cover. Pero dahil medyo matagal na nga yung huling panahon na nagdekambyo ako, kaya siguro nagbago rin yung pananaw ko dito sa mga ganitong motor. At nailagay ko na nga yung cover dito sa may bandang taas. Dito nga pala sa part na to, medyo nagtataka ako, parang sumasahid kasi yung kadena dito sa cover sa baba. Kaya ang akala ko hindi to pang Wave 125. Kaya sinilip-silip ko sa baba kung ano yung sumasabit. At ang nakita ko, yung bolt pala na nilagay ko, dapat pala maliit lang kasi tumatama sa kadena kapag sobrang haba. So yun, ito na nga pala yung naging problema natin for today's video kasi yung shock pala natin kapag naglagay tayo ng full chain cover, ito natama yung gilid pag sinagad natin. Ayan. So dito kung nakikita nyo yung chain cover dito, tumatama itong pinakailalim ng shock. So ang discarding pwedeng natin gawin dito ay patabasan natin to ng konti pa bilog dito sa likuran para hindi siya sumabit ng sumabit dito kasi medyo maingay ito. Tapos ito pa isa, ito yung tornilyuhan niya rito, yung pinakalock nitong chain cover, tornilyuhan papunta dito sa swing arm, ang layo ng butas. Ayan o, tignan nyo. Ayan, so ang gagawin natin dito, babarenahin natin to
Pero bago yan, lalagyan muna natin ng mark para siguradong tamang-tama yung pagkakabaray na natin. Alright, tara! At dahil first time ko nga lang gumamit ng ganitong klaseng chain cover, hindi ko alam na magkakaproblema pala ako ng very light. Bukod kasi dun sa sablay tornilyuhan ng nabili kong swing arm, tumatama nga rin pala tong shock ko dito sa may cover sa taas. Siguro design lang talaga yung ganitong cover sa mga stock shock, yung hindi malalaki yung spring. Kaya to the rescue na nga pala yung barena namin. Babarenahin ko nga pala yan para malagyan ko ng lakto dito. Hindi na kasi genuine yung gamit kong swing arm, kaya siguro hindi sakto yung tornilyuhan nito. Kaya pinalitan ko na nga pala ng balang pambakal itong barena ko. Pambato kasi nakasalpak dito para hindi maputol sa swing arm. Bale, yung ginawa ko nga palang mark kanina, yun yung magiging guide ko kung saan ako magbubutas. Mahirap kasi yung tansya-tansya lang, baka sumablay. Sayang naman yung ganda ng swing arm. At dahil kasing laki lang pala ng tornilyo ang ilalagay ko rito yung dapat kong butasan, kaya tamang pitik-pitik lang ako sa barena. Kaya nung nasakto ko na nga pala yung butas, sinalpakan ko na nga pala ng yayabangin bolts para masubukan natin kung sakto yung butas. Buti na lang sumakto, kaya wala na tayong magiging problema rito. At dahil wala na nga pala akong mahanap kung saan merong may on-hand na kulay puti na kaha, tsinaga ko na nga pala tong kulay silver. Shoutout nga pala kay tropang nag-deliver, galing pang Caloocan, nakilala niya tayo. Kulay puti kasi talaga yung target ko ikabit dito dahil yun din yung kulay niya sa papel. Ang problema ko lang, halos lahat ng seller ata sa Luzon na inquiran ko na, wala kahit isang may on-hand. Shoutout na nga rin pala sa mga tropang THDM, salamat sa pag-assist sa paghahanap kung saan merong may on-hand na kulay puting kaha. Kaso wala talagang mahanap, pero solid din naman tong kulay silver, mukhang babagay din naman. Bumili nga rin pala ako ng kulay blong decals para hindi masyadong plain yung itsura niya. At tamang DIY lang din sa paglalagay, medyo matrabaho lang to pero solid din naman yung naging resulta. Kaya after ko nga pala idikit yung decals, binato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa na ikakabit natin. Bali taillight lens naman to. Kaya hindi ko na nga pala pinatagal, itinespit ko na rin agad kung sakto lang ba rito sa likod. Suabing suabi sa itsura. Dito nga pala sa punto na to, gusto ko na ikabit yung buong kaha, kaya lang hapon na talaga, hindi nakakayanin. Kaya itinornilyo ko na nga pala yung dalawang lock niyan dito sa taas. At dahil halos lahat ng pwede ikabit natin na pyesa sa baba na ikabit ko na, dito naman tayo sa may bandang taas. Bali ito nga palang handlebar ikakabit ko ngayon. Kaya inilagay ko na nga pala yung tatlong tornilyon dito sa magkabilaang gilid. Tapos saka ko nga pala ginamitan ng impact para mahigpitan na maigi. At dahil basag na nga pala yung lumang ignition nito, pinalitan ko na nga rin pala to ng bago. Ito yung ikakabit natin ngayon. Para maikabit nga pala yan, meron lang yan dalawang screw type dito sa gilid. At gauge nga pala yung sunod natin ikakabit. Pero bago yan, binilihan ko nga pala to ng bagong gauge lens para mas lalong mas maging presentable. May mga crack na kasi tong lumang lens kaya kailangan na talagang palitan. May mga lock nga pala yan dito sa mga gilid. Ang gagawin lang, iaangat lang yung clip para matanggal yung luma. Saka ko nga pala ikakabit yung bago. Pero bago yan, pinunasan ko muna nga pala to dahil maalikabok na rin sa loob. Kaya naging mukhang bago na siya tignan ngayon. At ito nga pala yung pinakaunang kaha na ikakabit natin ngayon, yung housing ng gauge. At dahil nasa 80% nga pala ng pyesa nito, puro bago, kaya pati yung mga switch pinalitan ko na rin. Para kapag natapos si Project Wayway, talagang masasabi mo na almost brand new yung itsura niya. Kaya kinabit ko na nga pala tong mga switch. Disalpak nga lang pala yan, tapos itutulak mo lang ng konti para pumasok sa loob. Pati nga pala tong garnish ng gauge, kinabit ko na rin. Bali kulay silver nga pala yan. May dalawang tornilyoan lang yan sa loob para ma-fix natin yan. Kaya nung nahigpitan ko na nga pala, isinalpa ko na nga pala yan dito sa handlebar. Ang problema ko lang, masyado ako nag-excited, nakalimutan ko, hindi ko pa pala na ilalagay tong master. Clamp kasi yung nagsisilbing lock niyan, kaya kailangan tanggalin ulit tong gauge para maikabit natin tong brake master. Kaya pinuwesto ko na agad, saka ako inigpitan tong clamp. Kinuha ko ulit yung T-wrench natin na size 8, yan kasi yung gagamitin natin panghigpit dito. At pagtapos nga natin ikabit yung brake master, saka ako nga pala ulit binalik tong gauge. Konting testing lang sa manubela kung may sumasabit, buti wala naman, kaya okay na to. So yun na nga, i-update ko muna kayo sa mga pesang naisalpak natin ngayong araw. So ito nga, kagaya nung nakikita nyo kahit papano, nakabili na nga pala tayo ng bagong kaha na gagamitin natin dito kay Project Wayway. Kaya lang, hindi kulay puti yung nabili natin kasi sobra talagang crisis. So ang ginawa ko na lang, ito na nga lang pala yung binili ko, kulay silver. Pero kung mapapansin nyo, okay din naman yung naging kulay niya, bumagay din naman. Tapos naikabit na nga rin pala natin itong chain cover, kaya lang ang problema rito, kailangan pa natin patabasan dito sa may side, dito sa may bandang shock, dito sa gilid kasi tumatama siya rito. So papatrima natin yan dito sa tropa, dadalhin pa natin ito mamaya. Kaya pansamantala sinukat ko lang muna rito para makita natin kung gaano kalaki yung tatabasin. Tapos nilagay na nga rin pala natin tong tong gauge, tsaka tong batok, tapos tong mga duo cup, ayan, nailagay na natin. So siguro sa mga susunod na video natin, sisimulan ko nang ikabit yung mga iba pang parts ng kaha nito kasi nilagay ko lang to. Pati itong taillight lens nga pala na ilagay na rin natin. Siguro mga 1 o 2 video na lang, matatapos na rin natin to si Project Wayway. Makikita na rin natin yung magiging final looks nito. Kaya sa mga nag-aabang, kita-kits tayo sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright.